Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magsimula ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Go Super Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Laban habang may buhay. Yes, vote to straight Duterte's senatorial lineup midterm election 2025 and ipanaw party list ni Ka Eric, Doc Lorraine Badoy, Attorney Monsato, God bless. Vice President Inday Sara, nandito lang kaming mga mamamayang Pilipino para sa iyo, hindi mananaig ang kasamaan, may hangganan din lahat yan yung ginagawa sa iyo ng mga kongres. Wag na po kayong attend sa Quadcom at nahuli na yon 2 congressman na nagdidikta ng sinasagot, nakakahiya. Pati na yung ibang witness sila, puro walang credibility. Mag-ingat ka Ma'am Vice President Sara, hihintayin ka pa namin sa June 2028. We love you po Ma'am Inday Sara Duterte. Naawa ko sa iyo Ma'am, grabe, pang-aapi ng bangag ng administrasyon sa iyo. Lagi kitang pinagpipray na ingatan ka ng Diyos at mapagtagumpayan mo ang pagsubok sa iyo at sa atin lahat. Maganda at masarap pakinggan ang sinasabi ni Vice President Sara. Magplano lang tayo at ipa-Diyos natin ang pagmagiging results. Yan ang Rab. Gawin ka nawa ng ala SWT na President para sa Philippines. Napakasimpleng Vice President. Walang kumikinang, hindi nakakasilaw ang mga tambaluslos, nagpapayabangan ng mga relo, mga sasakyan, mga alaas, akala mo pawn shop ang katawan nila. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din po kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin, sinasuportahan lang namin. So, kung sinabi ng tao na mag-attention, then bigyan namin sila ng support kung ano ba yung hindi nila or nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend, meron mga doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary. Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years. Tama ba po? The Chris. 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga personnel galing sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron silang Thanksgiving, iba't ibang activities ng Thanksgiving. In fact, or medyo pangit lang ho yung audio, intindihin nyo na lang kung mga kababayan. Ito din nakiyan Follow up after what happened sa na release ng Pinibog. Will you be attending the Quadcom hearing on November 15? I've not received a Quadcom invitation. Follow up question sa mga di umano ay irregularities sa mga acknowledgement receipts made or po na di umano ay bogus at spurious to code. Mayroon doon kasi magkakaipin sa pero tila isang ginamit na ball pen. May mga pinakita ko po si Representative Akop na isang pero mga pink na pen na ginamit para sa pink na ginamit ni ASEC or Tonyo. What's your take on that, maybe? Siguro, well, my take on that is purely paninira. Kasi wala namang ganyan na mga lumalabas sa audit observation memorandum na nakuha ng Correct. And siguro ang venue kung saan kami sumagot sa audit, hindi pa lang sa confidential audit, sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said,
from the start. We have been fully cooperating with all the AOMs. We have been answering all the questions of the auditors. Last na po, medyo cold na daw po yung relationship niyo with Senator Jaime, who is your friend. Sinabi ko yung relationship namin, sinabi ko lang, nung pinag-message ko siya, kung yung kanyang reply. But sinabi naman niya sa akin na hindi daw siya cool. Kaya wala naman kami problema. Regularly exchange messages. Next question, Sir Ongo. How is ng Olympics sa mga Actually, sir, napag-usapan na namin yan, pero nakalimutan ko yung numbers. But around, ayaw ko magbigay ng number kasi nakalimutan ko yung number, sir. But napag-usapan na namin yan kung meron ba mga personnel ng ODP na matatanggal, yung meron budget pa. Yes. Nung examine namin pa isa-isa by line item kung ano yung affected sa ginawa na ODP budget sa General Appropriations Bill, nakita namin na ubus lahat ng COSP namin na construction. So how about how many countries we get like that? Okay, so the Vice President said, hindi pa po ang President. I obviously questions in the same. Papunta pa tayo. I'm sorry. Sorry, I do not have the numbers, but Dr. Chris will prepare the, yes, yes, we can have yung July 1 natin na, parang report. Do we have it? Do we have a copy? Sir, yes. Yung July 1 report natin. With the report. So every, yes, thank you. So, but this is the first review of the So every year we have a report, sir. June. So this is our first year. We continue to have this, and then within our second year, that's December. We review compliments ng sa mga flagship projects. Now, on first things first, we just heard about a mayor being very on the case again. Gamay. Ako to. Wala. Ngayon, personal decision ko na as of this moment, personal decision ko, one followers ng kandidato. Local one or national candidate kasi maganda yung experience ko last week. Sayang ho yung presko ni VP. Nanginayang lang tayo. Given that, Kasi ang source ng lahat ng nanonood dito sa live na to, dito sa ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung ganito lahat ng nakukuha nilang feed, sayang lang ho pagsasalita ni VP. Sa OVP, sana ayusin ho, no? Madali lang naman ho yung audio na yan eh. Some people follow what I say. Ba't kailangan pang i-denoiser? Tinanggal yung noise, yung di natin malaman kung ano yung ginawa sa audio niya, pero ang pangit nung nadating dito sa mga makakarinig, Kahit gusto kong intindihin ang sinasabi ni VP, hindi ko talaga maintindihan. Ang hirap intindihin. Tsagain na lang ho natin para marinig natin ng mga punto de vista nitong si VP. Meron ako parang hesitation na magsabi nila pero paalala ko lang sa ating mga dinamin na pinag-isip nila yung mga kandidato sa mga lugar
tingnan nila kung ano yung nagawa, tingnan nila kung ano yung sinabi, at natupad ba or binigay ba yung mga sinabi ng kandidato. And syempre, ikumpara nila ang iba't ibang mga kandidato nila. Huwag silang Ayos. maniwala sa endorsement lang ng isang tao o endorsement lang ng isang sikat na personalidad. Dapat kilatisin talaga ng mga botante ang kanilang mga kandidato. That way, mapanigurado natin na nananalo at napipili talaga yung mga karapat-dapat na umupo sa mga pwesto. Yo. Next question. Sir Dale, Action Vital. Okay. So next, Miss Mayo Pareños. Emerging Doubts and Start. Okay na. Pwede ba? Yes, sir. Follow. Oh. Saan tayo makita? Wala pa kayong tanong. Carla. Yung apat nilang staff, they were cited for them. How would you describe that? Is that significantly motivated or they justified in citing for themselves? Lahat sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, inapprove na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM. Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, makakatrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa inyo na yun. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng
Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee, ano, did the hearings doon sa privilege speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privilege speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng mga politician ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Naku po. Sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it through a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Expression ng pag-hinay ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, Servisyong Katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatala dito kay Dr. Chris, tapos nirespondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na maka-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasasayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko eh. Karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit
yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang um, initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 25. Next, from the Daily Garden. Darling from the Virgin, Vice President. From the way things are, it's quite obvious that you are object of demolition and being discredited because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028, and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. First of all, from the OVP media, ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP sinusumpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, mayroong malicious intent na ipag-issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November, 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad namin ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo tumakbo akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. Correct. But it's always God's purpose that shall prevail. Mm. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. So, follow-up kay Sen. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or your take po ninyo na nag-review sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa Quadcom, no? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom.
But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, yun, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon eh, siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, suportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question din nila na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo. Sa quad ko, di na siguro. Di, ito ba yung Save the Queen? Ang Ma-attend po kayo ma'am. kung yung Save the Queen lang ha, komentan ko na lang yan siya mga. Kasi ano mo ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator Sino yan? Si na Jimmy Guban. ipapangalan Save mo the Queen. sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So hindi ko pa kayo. So, pag-iisipan ko ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro atan ako ba. Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. Any more question? Last one question. Follow up, may replacement na ba kay Attorney Boa after his resignation as your official spokesperson? Wala pa sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we welcome your recommendations. Last question. May tanong? Sigaw ka niya? Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island satellite office namin. Last question. What can you say about the party list and other party lists identified during former President Rodrigo Duterte time sprints that are still running for? Sorry. What can you say about the party list and other ACT? identified party lists that are shared as administration that are still running? Makabayan lang. And the hard list. ACT teachers, no? Yes, yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo ang ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyong mabuti at bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTFL kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. Sorry, sir. We know that you are close to Pastor Bitcoin. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na i-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya.
One last word. Madam President, Ponce Espino Muradyo, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa o mayroong kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration? Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nung nandun ako, ina-atake nila ako. Nung umalis ako, ina-atake din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work alone. Thank you po. Salamat. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video dito sa naging press con na to nitong si Vice President Sara Duterte. Ang bottom line dito talagang puro paninira lang ho ang binabato dito kay VP Sara.